Sumainyo ang Panginoon. Upo muna lahat. Makinig. Mga bata. Dito ang tingin. Okay, mga tutoy. Dito muna tingin. Huwag mo na maglaro. Huwag mo na maglaro. Dito ang tingin. So, bahagi na kung saan ay tayo narito. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin ninyo? First Communion. Ito lamang yung una. No? Dapat sinusundan. No? Hindi ito ang pagtatapos. Kasi akala ng iba kapag ng First Communion, tapos na, nagkunti, no? Para kung minsan ang mga sakramento natin ay pang-graduation, no? Pagkatapos ng sakramento, hindi mo na makita sa simbahan, no? Hindi, ito ay tinatawag natin pagpapatuloy ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko Kristiyano, no? Kaya nga, katulad ni Andres, isa sa ilan ang alagad ni Jesus? Ilan ang alagad ni Jesus? 12, very good. No? 12 alagad ni Jesus. Ang isa rito ay si Andres. No? Tinawag niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay si Simon Pedro, no? Siya yung pinuno ng 12 alagad ni Jesus. Pero ang unang nakakita kay Jesus ay si Andres. Anong sabi ni Andres kay Simon? Nakita ko ang Mesiyas. Nakita ko ang Mesiyas. Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. No? Kaya pag sinabi natin Heso Kristo, hindi yun apelido. No? Ngunit ang ibig sabihin ng Jesus na Mesiyas. Ang ibig sabihin ng Mesiyas sa Tagalog ay tagapagligtas. Anong ibig sabihin ng Mesiyas? So, si Jesus Kristo, Jesus na tagapagligtas. Gusto niyo bang maligtas? Tayo iniligtas ng Diyos. Tayo ay iniligtas ng ating Panginoon Jesucristo mula nung tayo ay bininyagan. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Iniligtas tayo ng Diyos mula nung tayo bininyagan. Kaya lang, kinakailangan ipagpatuloy natin na tayo ay maging kabahagi ng kanyang pagliligtas ng Diyos. At para may pagpatuloy natin yan, isang maliwanag na tanda ay tanggapin natin sa Jesus. No? Kaya sabi nga natin sa pasimula ng banal na pagdiriwang natin, ito yung First Communion, ang tinatanggap natin ay sino? Si Jesus. No? Saan nyo na tinapay na kung tawagin natin ay Ostia. No? So, bahagi yun. So, pagkatapos nitong First Communion, huwag natin kalimutan na pwede ninyong matanggap sa Jesus every time na kayo ay nagdiriwang ng banal na misa. No? Provided, unless, maliban sa, no? Kapag kayo ay may dalawang hadlang lang, no?
Ano yung dalawang hadlang para hindi mo matanggap si Jesus sa komunyon? Anong hadlang? Alam niyo ba yung hadlang na hindi kayo pwede magkomunyon? Anong hadlang? Kapag kayo ay nagkasala. Paano natin malalaman na kayo ay nagkasala? Paano yung malalaman na kayo nagkasala? Kapag kayo ay hindi sumunod sa utos ng Diyos. Pakinggan nyo at may mga bata doon sa labas. Pag-alagala, kasama ba yun o hindi? Balik dito, balik. So kapag tayo ay tatanggap ng komunyon, maliban lamang kapag tayo ay may kasalanan. Kapag masabi natin kasi kapag tayo ay lumabag sa utos ng Diyos. So bahagi na kung saan ay huwag natin kalimutan kapag tayo lumabag sa utos ng Diyos. At may ilang utos ang Diyos? 10. Alam niyo ba yung 10 utos ng Diyos? Alam niyo yung 10 utos ng Diyos? Sabay-sabay. Ano yung unang utos ng Diyos? Sabay-sabay, lakasan nyo. Ibigin mo ang Diyos na pangalawa. Anong pangalawa? Huwag mo gamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Huwag niyong kalimutan yung walang kabuluhan. Pwede naman gamitin ang pangalan ng Diyos. Kasi ginagamit natin yung pangalan ng Diyos, pero yung walang kabuluhan. Katulad halimbawa ng alin, kapag kayo ay nagmumura. So, ano uli yung una? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Unang-una siya, kalimitan, binibigyan ko ng pansin, kaya nga isa ho sa akin sa unang utos sa ilit, pamahiin. Huwag kayong maniniwala sa pamahiin. Maniwala kayo sa Diyos. So yung sinasabi ng ibang Diyos-Diyosan, pamahiin, isa yun. Kapag ginagamit ninyong pera na inyong Diyos, ginalabag ninyo sa unang utos ng Diyos. So pangalawa, ano ulit ang pangalawa? Huwag mo gamitin walang kabuluhan. Sabi nga na, kapag kayo nagmumura, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Mangiling ka kung kailan linggo at piyesta pangiling. So every Sunday, mayroon tayong isa kapag Sabado, yung tinatawag natin anticipated Mass. Yun ay para sa mga tao hindi makapunta ng araw ng linggo, yung Sabado ng hapon. Sa sulit, may misa tayo ng Sabado ng hapon tuwing 6 o'clock ng gabi. Yun ay kung tawagin natin yung anticipated Mass, yun ay para sa araw ng linggo.
dito may misa rin tayo every Sunday, 6:30 ng umaga, 8:30 ng umaga, at 5 o'clock ng hapon. So, magsimba every Sunday. No? Pang-apat, igalang sino igagalang? Ama at ina, no, ang mga pagulang, ang mga nakatatanda, kapag inutusan, sunod ka agad, no? Para madaling matapos, para marami ka pang pwedeng gawin, no? Makapaglalaro ka na kaagad, no? Kaysa sa patagalan mo pa yan. Panglima, huwag kang papatay. No? Panganim, huwag kang nakikiapi. Pangpito, huwag kang magnanakaw, huwag kang nangumupi, no? Pangwalo, huwag kang magsisinungaling at magsaksi laban sa iyong kapwa o magsabi ng magsaksi ng hindi tama, no? Sa iyong kapwa. So, pangsiyam, huwag mo pagnasaan ang di mo asawa. Ang ibig sabihin na huwag pagnasaan, huwag mong isipin na kunin yung may asawa ng may asawa. Number 10, huwag mo pagnasaan ang di mo pag-aari. No? Huwag mong isipin na gusto kong kunin yung gamit ng aking kaklase. No? Isip pa lamang, nagkakasala na. No? So kapag wala yung sangkumutos na ito, hindi mo sinawa yung sangkumutos ng Diyos na ito, pwede kang mag-komunyon. No? Pwede kang tumanggap kay Jesus na sakramento na komunyon. Kaya kayong lahat, no? Kung sakali man kayo nagkasala, anong gagawin? Anong gagawin? Halimbawa, hindi kayo nakasimba ng susunod na linggo, anong gagawin ninyo? Mangungumpisal. No? Ay lalapit sa akin sabihin niyo, Father, pwede ba akong mangungumpisal? No? At pagka kayo nakapangumpisal na, pwede na uli kayong tumanggap ng banal na komunyon. No? So bahagi yun na kung saan makita ko namin. So, iwasan yung kasalanan. No? Nagpapahirap sa atin yan. Kasi yan yung kasalanan, sabi nga natin, no? Sumala ka. Hindi ka nakatuwid. Hindi tama. Kaya, kung nagkasala, humingi ng tawag, pwede na uli natin tanggapin ang banal na komunyon. So may mga ilang mga pwedeng dapat na pagkilos para ikaw ay makapagkomunyon. No? Tulad ng halimbawa na kinakailang kasal ka sa simbahan. No? Mahalaga yun para higit mong pakinabangan ng biyaya at magkapala ng Diyos. May isang pang dahilan kapag hindi tayo pwedeng tumanggap ng komunyon. Yung tinatawag natin na pagkaayuno ng
isang oras bago mag-komunyon. Isang oras kang hindi kakain ng anumang bagay o uminom maliban lamang ng tubig. Isang oras bago mag-komunyon. No? Kung ikaw ay nakakain o nakainom, huwag ka na munang mag-komunyon. Maliban na lamang kung ikaw ay may sakit. No? So kasi yung may sakit, ay may sakit yun, exception to the rule. No? Pero naman kayo ay wala naman kayong sakit. So, kaya itong dalawang ito ay mahalaga na makita natin na maisa katuparan natin yung ating pamantayan upang higit natin pakinabangan ang biyaya ng sakramento na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya no, tanggapin ninyo si Jesus. Katulad ng tinanggap ni Andres na naging daan upang makilala ni Pedro. At kung makita ko natin na yung si Pedro na naging pinuno ng 12 alagad na Jesus. So hayaan din natin na tayo naging daluyan ng walang hanggang pagkapala ng Diyos. So katulad ni Maria, sabi nga natin, binibigyan natin ng pagkapalangan si Maria. Bakit? Siya kasi ang nagdala kay Jesus sa loob ng ilang buwan. Ilang buwan na dinala ni Maria si Jesus? Ilan? Ilang buwan? 9 na buwan. Kasi sa kanyang magdadalang tao, dinadala niya sa Jesus. No? So mga kapatid, kapag tayo tinatanggap natin sa Jesus sa banal na komunyon, dinadala rin natin si Jesus. No? Kaya si Maria, ano sabi natin kay Maria? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka na. Bakit napupuno ng grasya si Maria? Bakit? Bakit napupuno ng grasya si Maria? O bakit? Sundan ninyo yung panalangin natin. Bakit? Ang Panginoon ay sumasa iyo. Kaya si Maria napupuno ng grasya, nasa kanya si Jesus. Kaya mga kapatid, tayo rin, kayo, kapag tumanggap kayo ng komunyon, sino tinatanggap ninyo? Si Jesus. Kaya, nasa inyo rin si Jesus. At kapag kayo tumanggap ng komunyon, kayo rin ay katulad ni Maria, ay very good, napupuno na. Gusto niyo bang mapuno ng grasya? Gusto niyo bang mapuno ng disgrasya? Kapag wala si Jesus, maraming disgrasya ang mangyayari sa atin. Ang gusto ni Jesus ay grasya, no? Hindi disgrasya. Kasi kaya ang tawag natin ay disgrasya ay walang grasya, no? Kaya may disgrasya, wala si Jesus. May grasya kasi naroon si Jesus. So yun nawa yung higit nating pakinabangan bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Gusto niyo na ba mapuno rin kayo ng grasya?